ni Pangulong Duterte ang Korte Suprema na limitahan o tigilan ang pag-i-issue ng mga temporary restraining order sa mga proyekto ng gobyerno. Handa raw ang Pangulo na makipagbanggaan sa hudikatura kung maaantala ang mga proyekto. Nakatutok si Cedric Castillo. Bit-bit ni Pangulong Duterte mula China ang lampas 1 trilyong pisong halaga ng pautang, grant at investment sa Pilipinas para sa ilang infrastructure at transportation projects. Pero may agam-agam daw ang Pangulo dahil isang temporary restraining order o TRO mula sa korte lang ang katapat. Pwede na anyang madelay o tuluyang mahinto ang isang proyekto. Ang mga style na yan, magdidemanda lang para to get a bargain from the other side. He gets paid. And say, just give me but 2% of your earnings, what you get. They are not really there to fight it out. Ginagawang negosyo yan eh. At yung ibang judges, pati sa Court of Appeals, alam ko na pera-pera yan. Kaya hinimok ni Duterte ang Korte Suprema na limitahan kundi man ipatigil ang pagpapalabas ng TRO sa mga proyekto ng gobyerno. I've been telling you, do not force me to disobey you. Of course, you do not decide. We decide what is good for this country's projects. You are there to interpret the law. Do not decide for us. Kasi kami yung naghanap ng pera, kami rin yung papatakbo ng proyekto. Hiram ako ng hiram dito, no? Kung saan-saan ako pumunta. Magigising ako ng alas 9, ngayon wala pa akong tulog, tapos TRO mo lang, ay na. Pag-aaway tayo niyan. Sa pagharap niya sa Filipino community sa Hong Kong noong Sabado, sinabi ng Pangulo na handa siyang makipagbanggaan sa judiciary kung maantala ang mga proyekto. Patuloy namin kinukuha ang tugon ng Korte Suprema sa pahayag ni Duterte. Para maiwasan ang mga delay sa mga proyekto dulot ng TRO at para rin daw masolusyonan ang problema sa trapiko, hiniling noon ng Duterte administration ang emergency powers. Pero ngayon, ipauubaya na lang daw ng Pangulo sa Kongreso ang pagpapasya at hindi na raw ito isusulong pa. Tinanong din ng Pangulo sa balak daw ni Magdalo Representative Gary Alejano na dalhin sa International Criminal Court ang mga reklamo laban sa Pangulo. Binasura ng House Committee on Justice kahapon ang impeachment complaint ni Alejano laban kay Duterte. You can go ahead. He's free to do it. This is a democracy. Samantala, formal lang binuksan ang pag-uusap ng Pilipinas at China tungkol sa agawan sa teritoryo. Nagkasundo raw si Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping na hindi muna tatalakayin ang arbitration ruling na pumabor sa maritime claims ng Pilipinas. Ang suhestyon naman ni Special Envoy for Intercultural Dialogue Jose de Venecia Jr. na magkaroon ng joint exploration ng Pilipinas at China sa pinag-aagawang teritoryo. Gusto raw munang pag-aralan ng Pangulo. Gayon din ang pagdeklara ng martial law sa Sulu para labanan ang Abu Sayyaf. I need time to ponder on it deeply and it is not only a political decision, it is an emotional decision. But kung ako ang mag-martial law, there's no way of telling how long would it take us to restore order. Or we might not really be able to succeed. Mula rito sa Davao City, Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.